Crump battle culture and lifestyle. So first na i-discuss ko, yung unwritten crump rules. Ano ba yung unwritten crump rules? So, pag may nag-call out sa atin, sinong unang sasayaw? Sinong unang? Yung nag-call out, tama, di ba? Paano pag kinall out tayo ng big homie natin or ng OG? Sino dapat ang mauna? Yung na-call out. Pero yun yung culture dati. Yun yung culture dati. Pero not necessarily na kailangan naman siyang sundin. Hindi nyo siya kailangan sundin. Pero with that being said, kaya natin ginagawa yun kasi nag-give tayo ng respect dun sa mga nauna sa atin. Kaya natin siya ginagawa. Then meron pang isang nilista ko dito. Pag merong parehong name, paano siya nasisettle? Like for example, vengeance and vengeance. Tapos nasa isang country kayo, nasa Pilipinas kayo. Paano natin siya isi-settle? Battle for existence. So yun yung mga unwritten rules sa crump scene. Na hindi siya nadidiscuss, hindi siya natuturo outside. Ano lang talaga siya, parang kailangan natin mag-giveaway dun sa kulturang yun. May tanong kayo regarding that? Sige. Bakit may nako-call out? Sige, yan, pupunta tayo dyan. Bakit may nako-call out? Pupunta tayo sa... May question? Sige. Sino nagja-judge? Mostly, out of respect na siya for me. Kung para sa'yo, natalo ka, para sa'yo na mas deserve nung opponent, ibibigay mo siya. Pero usually, pag walang agreement, i-consult yung mga OGs. Ganun yung nangyayari. Or yung mga elders nung scene. Ganun yung nangyayari. Meron pa regarding doon. Punta tayo sa battle. Bakit may nako-call out? Bakit may nako-call out? So magsa-start ako sa street battle. Sa street battle kasi, there's no rules. Walang rules sa street battle. Walang judgment. Walang time limit. So, only round siya. Ito, usually, para sa akin, most of the time, tinetest mo yung capabilities mo, kaya ka bumabattle sa streets. Sa amin, sa generation namin, ang goal namin when we call out someone is because we think they're better than us and we're trying to reach that level. Kaya ako siya kinall out kasi gusto kong matest yung kung okay na, kaya ko na ba? Kung kaya na ba ng crump ko? Or, pwede rin kasi na-feel ko yung energy niya. Like for example, merong summation, sobrang ganda ng round niya, sobrang galing nun. Gusto ko ganun yung feeling ko. Gusto ko ganun yung hype. Gusto ko ganun yung ganun yung liveness, ganun yung get off ko. Kaya ako siya kinall out. Sige, okay lang ako. Okay lang. Thank you. Kaya ako siya kinall out. Tapos, yung setup sa street battles, para sa akin, ang gustong makakita nito, the community itself. Like for example, pag sinetup natin like before, sinetup namin si J-Side versus Pain. Kasi gusto namin makita kung anong mangyayari kaya kung ganito kagrabe yung material clash. Tapos nagkaroon din ng moment sa street na pinag-battle si Massacre at saka si Black Zik. Ano kayang itsura pag nag-clash yung rawness tapos yung technical. So, it's for the community itself. Kaya nagkakaroon ng setup na ganun. Pero yun, when it comes to calling out someone, para sa akin, healthy siya eh. Healthy yung call out. It's just that kailangan natin i-accept na it's for crump. Okay? May it be personal or not, okay lang yung call out. Ang nangyayari kasi, ngayon, sa generation ngayon, kasi nga masyado tayong close, masyadong family ties na tayo. Pag nagkaroon ng call out, laging sinasabi, bakit? Anong issue? Ganun siya agad. Hindi siya, I call you out kasi gusto ko yung crump. Gusto ko mag-crump. Testing. And then, tatawid tayo dun sa beef battles. Yan, beef battles. Kasi, medyo sensitive to, di ba? Yung beef battles, pwede siyang i-set up. Like,
you message the person na, oy bro, battle tayo. Then you state the reason, syempre. Or pwedeng on the spot, sa session, pag nakita mo siya, call out mo siya. On the spot. Ito, actually, yung beef battles, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Favorite ko to. Specialty ko to. Paborito ko talaga to. Kasi, andito yung realness para sa akin. Yung realness ng Crump. Kasi, you release the tension, you release the negativity, and then you settle the problem on the spot. Matatapos siya. Kaya maganda yung community ng Crump for me kasi settle natin siya on the spot. We release the tension, release the negativity, nasasayaw natin siya, tas naayos siya. Well, actually, kaya ko minahal yung Crump dahil din dito kasi sa school or sa friends, di ba, mga lalaki, puro kayo lalaki, mga brusko kayo. Pag nagkaroon ng conflict sa barkada, nagiging solution sa totoong buhay to, sa streets, sa totoong buhay, nagsusuntukan. Di ba? Ewan ko kung lahat ganon, pero mostly ganon yung nangyayari. Based on experience, ganon. Nagsuntukan, o tara, CR tayo. Doon tayo sa CR. Ko-call out mo. So, para sa akin, very similar yung Crump sa totoong buhay. Na pagka may problema ka sa tropa mo, tol, tara, CR tayo, suntukan. Sa school, nangyayari siya. Nangyayari siya. Tapos dun, after nung away na yun, inuman na ulit, barkada na ulit, parang wala nangyari. So, para sa akin, yun yung pinaka-essence ng beef battle. Kaya ako minahal yung Crump. Kasi, natatapos siya ng walang nagkakasakitan. Kasi sa totoong buhay, nagkakasakitan eh. Di ba? Ito rin kasi yung naturo sa amin sa Hof na paano mo isisettle yung problema. Paano mo isisettle yung beef. Sa sobrang ngayon, kasi nga maayos yung community, maayos yung relationship natin with each other, imposibleng maiwasan yung beef kasi iba-iba tayong klase ng tao. Iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng gusto, iba-iba tayo ng ayaw. So meron tayong hindi pagkakaunawaan. At para sa akin, yung Crump ay isang pinakamagandang medium para masettle yung mga hindi pagkakaunawaan. Tanong regarding sa beef battle. Pwedeng umiwas. Pwedeng umiwas. Hindi ka kaya. Na bumatel? Pwede naman. Pwede naman. Nasa sayo siya. Pero, if you want to fix the problem, paano? So, talk. Tama. Mag-uusap na lang, wag nang isayaw. Usap. The problem with talking without dancing is yung negative. Yung negative, nandun pa siya sa loob mo. Nasa loob mo siya. Bakit ginawa yung Crump in the first place? Bakit ginawa yung Crump? History. Why? Bakit nabuo yung Crump sa US? It's for outlet for violence. Correct. Outlet for violence. So, pag hindi mo siya sinettle with dance, nandun pa lahat yung bad energy. Bad energy siya eh. Yung conflict, bad energy siya. Hindi mo siya malabas eh. So, lalabas siya sa words. Mura. Negative. Alam mo yon? Magaganon mo siya. Pero pag nilabas mo sa sayaw, andun na lahat yon. Release, everything. Kaya usually pag beef battle, nagkakaroon ng overflowing emotion eh. After. Naiiyak mo siya. Di ba? Tapos matutulala ka, ganun. Tapos pag nag-usap kayo, kalmado na siya. Mas madaling mag-usap pagka yung negativity, natatapon na natin siya. Bago tayo mag-usap. Kaya very important sa akin, yung beef battle. Because you settle everything sa dance. Hindi sa ibang bagay. So yun. Yes, pwede mong iwasan. Pwede mong iwasan. Pero ako, ang question ko doon, so how do we fix this? Usap. Pwede. Pwede naman.
Pero mas madali for me, mas madali talaga siya if ma-release mo yung tension, ma-release mo yung feeling through dance. Yun siya. May tanong regarding doon? Wala naman. Okay. Wala na sa street battles, street tournaments, wala naman. Okay. Tatalo na tayo sa medyo light, medyo systematic na tayo. Ito, tournament battles, kasi ito yung topic ko din, tournament battles. Ito, for me, ito yung sport natin. Sport ng Crump. Kasi yung Crump talaga, binuo siya to release. And to pull the kids out of violence. Yun siya, yun talaga siya. Para hindi tayo manuntok, hindi tayo manakit, ganyan. Kaya yung concept ng Crump, meron tayong physical eh. Diba? Yun yung, nandun yung act nun, act of rage, act of anger. Doon siya eh, nire-release natin siya through our dance, to art form. So ito, tournament battles, this is a preference game. Kahit gaano mo kaalam yung 7 judging system, it will always boil down to preference. Kahit anong gawin natin, kahit na gaano natin aralin yung sistema ng Crump, it will always be a preference game. So, para sa akin, number 1 rule sa tournament is you have to accept your defeat. You have to accept na hindi lahat trip ka. You're not everyone's cup of tea. Hindi lahat ma-appreciate yung sayaw mo. So, ibig sabihin yan, kahit na gaano ka-weird yung sayaw mo, kahit gaano ka out of the box yung sayaw mo, meron at merong judge or someone na makaka-appreciate nun. It's just that, at that moment, that event, hindi yun yung cup of tea nila. Hindi yun yung trip nila. Okay? So, nangyayari yan. Kasi kung i-analyze nyo yung mga big events, usually there's 5 judges. And never, or bihirang-bihira, tumuro lahat ng 5 ang judge dun sa taong yun. Laging merong disagreement. Laging merong, pag tinanong mo sila, oh, why did I lose? Your character is low and his material is high. So, i-compare nila yung judging system na ganun. Pag tinanong mo yung isang judge, your character is okay and your material is low. So, there's a different understanding sa ating lahat. Meron tayong pagkakaibang tingin or kung paano natin siya kunin, kung anong take natin sa Crump. Kaya nga meron tayong iba-ibang style. Iba-iba tayo magsayaw. So, yun, kailangan mong i-accept sa sarili mo na hindi mo araw lagi. Hindi pwede yun. Walang ganun. Depende sa judge, dun ka mananalo. Depende talaga siya. Okay? The next, syempre you have to enjoy the wins. Yan, pag nakuha mo yung win, then magpakasaya ka, you market yourself. It's time. It's time na yan. Ito na yung time to bridge the gap. You know, makukuha mo na yan. Magkakaroon ka na ng teaching, magkakaroon ka na ng mga ganitong gigs. Yan na yung time. Pero, hindi mo dapat i-expect na indestructible ka. Kasi ulitin ko sa inyo, it's a preference game. Kahit saan tayo, kahit anong gawin natin sa battle, open style, preference game siya. Preference game. Kailangan natin i-accept yun. Questions? Kasi, based on experience, kabisado mo yung game, kabisado mo yung tournament, alam mo siya, 7 judging system. Kabisado ko, nagawa ko lahat, yan, alam ko yung nangyayari. Pero syempre, iba ako magsayaw eh. Sa judges, hindi ako panalo. Pero sa akin, alam kong panalo ako. At yun, hindi mo siya kailangan ikagalit. Kung para sa'yo panalo ka, panalo ka. Diba? Yung win na yan, lilipas yan. Sa next event, merong ulit panalo. Diba? Mapapalit at mapapalitan ka. The most important thing is, for this community, is your character. You respect others. You respect the judges. You respect the people. Yun talaga siya.
Okay? Questions? Wala? Ah. Sa mga bago lang sa front, kailan yung parang sign siguro na parang ready na ako for a battle? Ready for a battle? Yeah. Pagka nag-prepare ka, kailangan mong i-prepare yung sarili mo for a tournament. Pero when it comes to being prepared with a battle, kaya mo nasa mindset mo siya eh. You are prepared already kasi nagka-cramp ka na. So, you have to go to sessions. Yun nga, yung class kanina, essential yun. Doon mo malalaman kung nararamdaman mo na ba yung cramp sa'yo. Pwede mo din itry doon sa session na mang-call out. Hindi siya masama. Pwede mong itry kasi malalaman mo na bumatil ka. Videohan mo, ma-assess mo yung sarili mo eh. Pwede na ako, okay na. Pwede ko nang subukan. Yun siya. Kaya very important yung sessions, yung community events, small events. Kailangan nyo siyang, it's a process. Hindi tayo mananalo agad-agad. Nag-start ako, ilang beses ako, talo ako palagi. Talo. So, kaya aralin ko, bakit kaya ako natatalo? Tapos naiinis na ako, ano ba nangyayari? Ba't ako talo? Kasi hindi pa ready yung katawan mo, hindi pa ready yung utak mo. So, kailangan mo mag-session. Importante yun kasi ma-feel mo yung cramp eh. Ma-feel mo yung essence talaga. Tanong pa? Paano po properly mag-call out? Properly mag-call out? Kunyari, during session, ano po yung sabihin nyo? Pwedeng, di ba, sabi ko sa'yo kanina, pwede mong kausapin, pero pag after na mag-round, pag feel mo, pwede mo siya through gestures. Sayaw ka, taunts. Yun na yun. Alam na niyo. Or humawa ka ng konti. After mo mag-round, mag-taunt ka na. Yun na yun. Call out na siya. Hindi mo siya kailangan parang lalapitan mo. Bro, battle tayo, bro. Di ba? Okay lang naman yun. Pero, kasi feel mo na eh. Na-feel ko tong taon to. Buck siya. Gusto ko siyang maka-exchange. Sumayaw ka na. Pero hindi ka pwedeng sumayaw ng ganyan lang, ikaw lang. Tas, syempre hindi na alam. Kailangan, yun, language. Through your hands, through your taunts, through your movements. Yun. Or kung gusto mo naman na set-up battle, i-call out mo siya, yung message. Tawagan mo or kausapin mo, bro, pwede ba battle tayo? Ako kasi ayoko nung i-call out ako tapos, kunyari on the spot, nandito tayo ngayon. Kinall out ako, bro, call out kita. Next week mag-ready muna ako. Diba? Hindi dapat ganun eh. Kinall out mo na ako, game na yun. Yun na yun. Bro, next week, set up tayo. Magiging event siya eh. Kung gusto mo ng ganun, pupunta ka dun sa leader na naghahawak ng session. Kuya or ate, pwede po ba akong i-battle ko si Skywalker, ganyan? Next week po, ganyan. Yun. Si-set up siya. Ano pa? Wala na regarding dito? So, meron ako ditong list. So, how do we prepare for a tournament? Ito, how do we prepare for a tournament? Kasi nga, para sa akin, this is a sport. Hindi pwedeng pupunta ka doon ng sasabihin mo lang na, gusto ko lang sumayaw, gusto ko lang mag-express, gusto ko lang mag-enjoy. Pwede yung words na yon sa session. You express sa session. Pero pag tournament, you are there to win. The goal is to win. Diba? Yun talaga yun eh. Kaya nga siya tournament eh. Kaya siya battle eh. Kaya nga siya may ganun eh. So number one, physical. Very important yung physical. So stamina, endurance will always save you. Bakit? Bakit isi-save ka ng stamina and endurance mo? Pag umabot ka ng finals, 3 rounds yan, pagod ka na. Okay, isang story. KOB Japan, pupunta ka doon. Merong 3 ata, tatlong pre-selection. 4 na pre-selection bago ka pumasok ng top 32. So, 4. Isipin mo yun. Round ka dito, 1 minuto.
Pasok ka. Isa ulit, isa ulit, isa ulit. Hindi ka pa tapos. Wala ka pa dun sa bracketing. Nagpe-pre-select ka ng 4 na beses. Kaya importante yung physical. Importante yung lakas. Tapos ito, yung number 2 ko naman, hindi masama maging over ng handa, di ba? Parang si Dustin, isang example, si J-Side, Dustin Bernardino. Pag pumupunta ng tournament yon, ang baon niya ay mga 30 plus na material, na killers. Hindi masamang may ganun ka kasi pag napagod ka, meron kang fallback, meron kang huhugutin. Kumbaga may weapon kang ilalabas, di ba? Shit, pagod na ako, hindi ko kaya mag-throw ng swing. Pwede ka mag-chill, mag-texture ka sa material, alam mo yon? Meron ka pa ring may handa ka. Tapos, ito, i-compare na, ewan ko kung napanood nyo to no script versus 1K. Anong naging difference nila? Si no script, kaya, sa tingin ko, kaya siya binoto ng judges. Yun nga, sabi ko sa inyo, preference game, di ba? Kaya siya binoto ng judges, kasi all throughout, nung 3 rounds, malutong siya. Malakas siya. So, nag-fall in dito yung physical, yung number 1. Si 1K, pagod na siya. Mahina na siya mag-swing, mahina na siya mag-chest pop, mabagal na siya. Pero sobrang crazy nung mga nilalabas niya. As in, umuulan ng materials ng sobrang baliw. Pero at the end of the day, preference nung mga nakaupo na ipanalo si no script kasi para sa kanila, ang importante ay malakas yung katawan mo hanggang dulo. Pero depende yun sa nakaupo kasi nagkaroon ng debate about that for the US community. 1K talaga kasi grabe yung language, yung materials, yung timing, yung musicality. So, dun malalaman mo na agad na, preference game siya. Babalik tayo dun sa kanina. Preference game. So, yan. Number 1, physical. Number 2, syempre, yung materials, yung preparedness mo, yung creativity mo, kailangan mo siyang. Kaya nga tayo may crump notes eh. May crump notebook ba kayo? Pag bumabattle ka, isusulat mo, ano bang ilalabas ko rito? Kunyari, rocket ship or bombs away. Mga ganyan, di ba? Di ba? Tas gagawin mo siya, magbabattle ka na. Tapos cross out mo na, ay nalabas ko na to. Anong next ko rito? Diba? So you strategize. Ganon siya. Kaya kung makikita nyo si Cara Quist, kung kilala nyo siya, si Lil Side, lagi siyang may papel sa bulsa. Pag bumabattle yun, tas titignan ka niya kung anong, i-assess niya kung anong ilalabas niya. Ang galing nito mag-groove. Ano bang ano ko dito? Di ba may kodigo siya eh. May kodigo siya. So hindi masama yun. Hindi masama yun. Gets ko na freestyle yung crump. Dapat masarap siya. Dapat malaya siya. Pero masarap din naman na malaya ka pero handa ka. Ano pa? Yun. Para sa akin, kaya mas kailangan i-prepare mo tong physical at saka itong mental mo, itong creativity mo, para maiwasan natin yung mga what-ifs natin. Para wala tayong regret sa huli. Na masasabi mo na, pumunta ako ng tournament, handang-handa ako. Natalo ko kasi hindi ko oras. Hindi siya yung, ano kaya kung naghanda ako? Baka kaya ko si ano eh. Kaya ko yun eh. Meron tayong ganong feeling, kaya ko yun. Kung nagawa ko tong ganito, kaya ko yun. May tanong kayo? Or pwede kayo mag-share ng experience nyo regarding sa gantong situation? Wala? Okay tayo? Next ako. May number 3 ako eh. Itong number 3, support system. Ito yung fam. Ito yung big homie sa likod mo. Napakasarap magsayaw pag may tao ka sa likod mo. Diba? Napakasarap magsayaw. Hindi siya dapat lagi na yun ang iniisip natin. Pero sa situation ng tournament, madali siya. Mas magiging madali sa atin. Kasi,
as a battler, hindi mo na ma-analyze lahat kasi nag-overthink ka na sa material na ilalabas mo, nag-overthink ka sa music, hindi mo na makikita masyado lahat. So, itong support system na to, napatunayan ko na nag-work to nung KOB9. KOB9, nung kay Aina. Nung nag-champion si Aina sa Japan. Nag-champion si Aina sa Japan. Ang nangyari, andun si Aidroom, andun si Shockwave, andun ako. Sino pa ba mga nandun? Si Sevi, si Spaz Out, si Titan nandun. So, ang nangyari sa amin, physical, si Phil. Oh, ay na, ito, mag-stretch ka, ganyan. Kami ni Shockwave, umiikot kami. Tinitignan namin yung opponent. Ay na, ito yung kasunod mong kalaban. Dito siya magaling. Magaling siya mag-groove. Magaling siya mag-material. Ah, okay. O si Sevi, Ains, si Sevi yung bumubulong. Ains, ano ka, mag-taunt ka lang, mag-character ka. Kasi hindi mo na maririnig lahat eh. Hindi mo ma-assess lahat. So para sa akin, sobrang effective ng support system. Parang coaching staff. Di ba? May coaching ka. Ang next na gagawin mo, ganito. Next na gagawin mo, ganyan. Isa ring experience namin sa Japan, nakita namin yung mga bata kung paano nila, may coaching staff talaga. May mga salon pass, minamassage, sinistretch. Totoo, may sinisprayan yung mga muscle. Talagang may therapy, di ba? So makikita mo na sobrang handa nila sa tournament. Kaya yung mga Japanese pag natatalo, grabe talaga, umiiyak talaga sila. Kasi ganun sila kahanda sa tournament. Handang-handa talaga sila. Yun, so I suggest na kung pupunta kayo ng tournament, meron kayo sa likod nyo. Merong big homie or isa sa fam nyo na kilalang-kilala yung strengths and weaknesses nyo. At saka, meron sa fam nyo or sa friends nyo na kayang bumasa. Mababasa mo eh. Itong taon to, walang chest pop, bro, daliin mo sa chest pop. Kasi magigets ng judges yun eh. Pagka in-emphasize mo yung chest pop, walang, okay, gets. Walang chest pop yung opponent niya. Or pag tinira mo ng groove, tas nag-taunt ka, magigets ng judges, ay putya, nga, no? Kasi hindi rin naman nila ma-analyze lahat. Sa sobrang dami nilang ginajudge. Pero pag pinakita mo sa judges na, yun yung kulang niya. Ito meron ako. Tapos meron din ako nung meron siya. So, strategy game talaga sa tournament. Sige, lakasan mo. Paano? Hindi ko masagot. Ikaw magsabi. Kasi si Sky, di ba, bata pa siya, parang 6 years old pa lang siya. Okay. Siya, boiling pa yung kalaban. Kalaban niya lahat adults. Kaka na siya nanalo. Kasi yung kalaban niya sa finals na hindi pala Singapore na liit yung Pinoy. Si James, si Psycho Surge. Nabasa ni Sky na wala siyang Footwork. So, tinuro ni Sky. Oh, yes, naalala ko na. Tinuro ni Sky, wala siyang footwork sa pag ginagawa ko. Tapos part of strategy din siya, di ba? Habang, ayan, yung nag-battle kami ni Yuri, ginamit ko siyang strategy. Ginawa ko siyang battle tactics eh. Kasi hindi siya nag-footwork. So, ina-emphasize ko, mag-footwork ka. Hanggang sa nagfo-footwork na lang siya nagfo-footwork, nakalimutan na niya yung ibang part na kung saan siya magaling. So, mind games ang tournament. Mind game siya. Mind game talaga siya. Di ba, ikaw mismo, pag nanood ka ng footage, malalaman mo eh. Di ba, yan, ginagawa ng lahat yan. Tama? Manonood tayo ng Crump Battle, tapos i-assess natin, bakit kaya siya natalo? Ba't kaya siya nanalo? Yung my idol. Yan. Si Shockwave. One of the vets. Yan. The idol. Yan. Ayun. Baka pwede mong i-share yung nangyari sa atin ng KOB9. Yung, naalala mo, nung kay Aina na, yung nagsa-strategize tayo. Konti lang eh. Pero yun, part siya nung nangyaring battle.
Hindi namin sinasabi na hindi panalo ni Aina yun. Panalo niya yun, hard work yun. Pero malaking tulong yung support system, malaking tulong yung fam sa likod mo. Kasi nga, na-analyze ng mga taong hindi nagsasayaw kasi hindi na kami under pressure. Nakikita namin yung mga nangyayari. Nakikita namin yung strengths, yung weaknesses ng kalaban. Kaya, malaking tulong yung support system na yun sa tournaments. Tanong. Wala naman. Clear naman no? Next, number 4 sa tournament, so kailangan natin i-prepare. Ito, kailangan nyo si Tetri dito. Kailangan nyo si Tetri dito. Music. Itong pinaka-cheat code sa lahat. Pag nakikinig kayo lagi ng crump music, madaling gumalaw, madaling maging malaya sa tournament, sa battles, pagka alam nyo yung nilalapag. Ang daling gumalaw. Ang dami nyo may isip. Tapos, alam naman natin na yung crump music ay very unpredictable. Lyrics, yung bass, yung deep ng music, iba-iba siya. Mahirap siya i-analyze. Kaya kung lagi ka nakikinig ng crump music, madaling bumatel. Kaya pag nakita niyo si Tetri, parang siya yung gumawa ng track pag nagra-round siya. Diba? Kasi lagi siyang nakikinig ng music. So very important makinig ng crump music. Hindi ka pwedeng sumalang lang ng hindi ka nakikinig ng crump music. Kasi nga, again, yung music natin ay very unpredictable. Itong number 4 na to, ito yung pinaka-importante sa akin sa pagiging prepared sa tournament. Kasi, pagka ito, nag-fail ka dito sa number 4, yung 1, 2, 3 mo, guguho lahat. Hindi pwedeng wala kang musicality. Yan ang number 1 na kailangan mo sa tournament. Kailangan pasok ka sa music. Kasi, merong mga moment sa battles na parang laglag na or parang pag ginudge mo siya, pantay naman sila. Pero yung isa, na-catch niya yung sobrang lalim ng lyrics, na-catch niya yung musicality na, yung timing sa material niya or sa get-off niya. Yung mga simpleng kahit tingin lang na ganyan pag pumasok sa music or yung isang gesture na nasa lyrics, kayang tumapos ng round nun. So yun yung mga magical sa tournaments. Yun yung mga magic recipe siya na mahirap siyang gawin, pero pag inaaral mo yung music mo, mas madali kang makakagalaw. Mas may chance kang, alam mo yun, may chance kang tapusin siya. Ganun. Ba? May ano ba kayo gusto sabihin regarding sa music? Ha? Ano pa? So, yun. Move on tayo. Sa mental capacity natin pag nagtutournament tayo. Yung preparedness sa battle. Ito. Pag kinall out tayo, kunyari kinall out kita ngayon. Bro, battle tayo. Sorry bro, di ako nag-lab. Or sorry bro, meron akong dinadala. Or sorry bro, may problema sa ganyan. Tinuro to sa amin ni Kuya Pat kasi nung era namin, Crump Pinoy versus Hoff. Nagsa-start pa lang yung Crump community. Crump Pinoy versus Hoff. So, yung Crump Pinoy kasi, sila yung top. Yung Hoff, underdogs of the underdogs. Parang ganun. Hindi na nga dogs basta mga tuta lang kami. Ganun. So, alam naman natin na si KP, Crump Pinoy, yung support system nila, malaki. Kasi, under sila ng best top crew in the world para sa akin. At yung top crew na yon, sila yung reason bakit meron tayong dance community, yung All-Stars. So, kumbaga parang hawak nila lahat nung time na yun. Sa kanila lahat. So, itong Crump Pinoy, share ko lang sa inyo, itong Crump Pinoy, ayaw nila na may mga bata, ayaw nila na may mga bagong umuusbong nung time na yun. Gusto nila sila lang. Kami lang, Crump Pinoy lang. Nagkaroon ng Kabayan Crump movement, Kabayan Crump community nung time na yun. Sabi nila,
ang naging leaders nun, ibang KP rin eh. Pero pinaalis sila nung leader nila, which is Big Pat. Okay? Pero, past na to kinukwento ko lang sa inyo. Wala nang beef or whatsoever. So, pinaalis sila doon kasi gusto nila, yung community, hawak lang nila. Sa All Stars fam lang, o sa Krump Pinoy lang. So, meron pang statement si Ken Johns na, there's only Pat. The only Pat. Kaya nga may the only V kasi ginaya ko yun. Kasi sobrang beefy ko. So, hindi lang pwedeng ikaw yung only. Only Pat. So, si Kuya Pat namin, ayaw nila na parang, hindi pwede ikaw yung leader. Si Big Pat lang. So, etong era na to, kahit saan tayo magkita, kunyari, nagkasalubong kami, nagkasalubong yung Krump Pinoy tsaka Hoff, automatic yan, battle yan. Kahit nasaan. Kahit nasaan. Meron akong isi-share sa inyo isang story regarding massacre. Meron kaming gig. Nagsayaw kami. Show. As in performance. Nasa stage kami. Sumasayaw kami. Sila 1K, yan. Lahat ng Hoff. Nakita namin yung Krump Pinoy nanonood dun sa baba. So, medyo siguro nagtotont sila. Tont sila. So, si Massacre, nag-call out siya dun sa stage habang nag-show kami. Call out. As in, kinall out niya talaga. Na gesture, walang words. So, after namin mag-perform, si Kuya Pat, naglabas na ng speaker, dire-diretso, wala nang salita. Talagang battle na. Naghanap kami ng spot dun sa Makati Ave. Napunta kami sa tapat ng Andox. Sa street. Sa street mismo. Nagsimula yung battle, di ba? Simula na. Trash talkan, sayaw. Nangyari, nabato kami ng mga bote ng mga homeless doon. Oh, patulog kayo, binato kami. So, sabi ko, next time na lang to kasi magulo na, ganyan. Hindi pumayag. Hindi pumayag yung Krump Pinoy, hindi rin pumayag yung Massacre. Hindi, kailangan matapos to ngayong gabi. So, umikot kami, napunta kami sa likod ng mall, dun sa may mga trash can na malalaki. Dun natapos yung battle. Pero naputol pa rin. Gusto na kasi nila only rounds eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, balik tayo dun sa unang topic. Ang street battle, wala siyang rules. Wala siyang time. Hanggat hindi sumusuka, hanggat hindi natatapos yung pagod mo, hindi mo nalalabas lahat ng bad energy, hindi matatapos yung battle. So naputol siya. Naging event na siya. Nag-battle yung si Trash Talk and Smash Mouth. Yun yung isa sa mga history ng street battle na punta siya sa BGC, sobrang daming pumuntang tao. Pero nasettle din siya. After nung hidwaan ng Hoff, tsaka KP, at the end of the day, we are for Krump. We are for Krump culture. Kahit na hiwalay yun, kahit na hiwalay na partido siya, na lagi sila nagbabattle, kahit saan, at the end of the day, para sa Krump tayo. Meron akong isi-share din na isang experience in regards with this, na pag kinall out ka, kailangan prepared ka. So, ibig sabihin nun, kailangan lagi kang naglalab, lagi kang nagte-training, yan. Importante siya. Kasi baka ma-call out ka na hindi mo alam. So, one time, merong barbecue party sa hip-hop community. Sumama ako. Brewing Point community. Yan, sila Ian, birthday ni Ian Villanueva. So, barbecue, inuman, swimming. So, basa ako, nagiinom kami. Dumating si Phil, galing sa training siguro ng Krump Pinoy or ewan. Basta hype na hype siya, dumating. Tapos nakita niya ako. Uy, Jet, dito ka pala. Tara, battle tayo. Tas lasing na ako, tas hindi ako pwedeng tumanggi eh. Diba? Yung kahiyaan na lang eh na, putya, basa ako tol eh. Hindi mo ba naman nakikita na nag-e-enjoy na ako, may barbecue ako, may inom ako. Tara, battle tayo. Okay. Battle kami. Kasi yun yung kailangan always ready. Yun yung tinuturo sa amin dati ni Kuya Pat. Kasi ano nga kami, binababa kami ng Krump Pinoy. As in, binibelittle kami. So, kailangan namin i-prove yung mga sarili namin. Kaya, nung time na yun, everyday talaga kami nagtitraining. Kailangan prepared ka talaga. Prepared ka. Lagi. Lagi. Questions? Kuya, regarding hierarchy, kasi di ba pag may mga call-outs, Hmm. may mga biglaan na nagko-call out ng mga bets, gano'n. Hmm. Tapos
dinidisregard nila. Oo. Tapos meron din diba yung before is, ewan ko kung ikaw ata yun yung I take like pero si ano yung mga Hmm. mga ganun diba? Parang sa amin mo na dapat dadaan yun. Oo. Yung ganun culture. Okay. Yung ginawa. Kasi ayoko kasi i-settle yung negative energy sa event. Kasi sa event, may mga taong hindi involved, may mga taong hindi nakakaintindi ng culture. Kaya ayoko siya sa event. Gusto niya sa event kasi gusto niya sigurong, alam mo na, market, gusto niya ng pangalan. Ayoko. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sa event, yung ka-fam ko na lang yung babattle sa'yo. Ayoko na ako. Yun. Pero, expand mo pa yung topic. Yung may mga proper call out, yun lang na kinarala ko siguro ng iba. Sige, sige. Okay lang. Kunyari, nagtatanong pa sa akin, hindi pa nabubuti eh. Okay, parang yung iba may for fun na, uy, gusto may call out yung pala, negative dun sa tao. Bakit biglang ako-call out to parang ganun? Si 1K yun. Ah, Eh, parang sabi ni Juan, sige, sige. Sa ano kasi yung after ng battle namin nun, parang sabi sa akin ni Juan, call out ko lang muna daw yung mga kalender ko. Oo. Or yung mga lilogi, ano. Gets, bago oh. siya. Oo. Ayun lang. Ayun lang. Battle sila. Pero binatel ka niya. Oo. Ibig sabihin, nire-respect ka pa rin niya. Aray mo. Kasi usually yon, di ba? Parang, ba't kita ba battle, di kita ka-level eh. Di ba? So, ibig sabihin, binigyan ka pa rin niya ng chance na matest yung skill mo para malaman mo sa sarili mo na aabot na ba ako. At least, binigyan ka na ng chance na ganun. Okay pa din. At least, di ba? Na-experience mo. Experience ko mamatay. Okay lang yun kasi yung moment na yun, yun yung nagpalakas sa'yo eh. Kaya ka malakas ngayon. Di ba? Hindi, totoo. Ang tawag namin doon, battle scars. Di ba? Yung mga talo na yun, yun yung magpapalakas sa'yo. Yun yung experience eh. Di ba, Marvin, no? Di ba? Okay, konti na lang itong discussion natin, tapos punta na tayo sa sayaw. Okay? Punta tayo sa lifestyle ng Crump. Ako, based on sa akin to, sa experience ko to. Siyempre, iba-iba naman tayo ng take dito. Sa lifestyle ng Crump para sa akin, Crump over everything para sa akin. Ibig sabihin nun, lahat ng old ways natin, lahat ng nagagawa nating, like for example, kanina sinabi ko nga sa inyo, yung mga hidwaan, nauuwi siya sa suntukan. Di ba? Yung mga old ways na yun, kailangan natin siyang alisin. At yung medium natin is Crump. Doon siya sinesettle. Kasi natatanggal doon yung pinsala. Natatanggal yung pinsala. So, Crump. Crump will always be the best solution. Kasi dance yun eh. Art form siya eh. It's a release. Di ba? Yun nga, ginawa yung Crump para hilahin yung tao sa violence, para mawala sa violence. So, para sa akin, Crump ang magsisettle ng problema. Gets ko na merong healthy conversation, pero pag sobrang dami mong negative sa sarili, sa sobrang dami mong galit dun sa tao, sa disagreement nyo, mauuwi lang siya sa sigawan, murahan, at mag-end up lang kayo na maghihiwalay lang kayo. Na hindi na kayo magtropa. Kasi hindi nyo nga nare-release. Tapos, nare-release nyo siya through hurtful words. Diba? Kaya para sa akin, Crump ang magsisettle nun. Eto, show up sa events, sa sessions, kailangan nyo mag-show up. Ako, ito yung ano ko eh, kahit na sometimes na parang ayoko na mag-Crump. Kasi nga, dahil sa negativity, dahil sa problems, dahil sa struggles in life. Pero at the end of the day, kaya ako na mag-show up kasi Crump yung nag-save sa akin. Hindi ako magiging
maayos na kaibigan, hindi ako magiging maayos na student, hindi ako magiging maayos na teacher, kung hindi dahil sa Crump. At yung Crump yung nagturo sa akin paano maging maayos na tatay, paano maging maayos na partner. Kasi meron akong medium to release the negativity. Kaya para sa akin, we have to show up for Crump. Kung talagang mahal natin to. And yun nga, it's a therapy. It's a therapy for me. Yun, nakalagay din dun sa class ko is expressing your truth. Di ba? Usually, ang common mistake natin ito, sa community ngayon, yun nga, babalikan ko kanina, kasi nga masyado na tayong close, ayaw natin magkaroon ng conflict, ayaw natin mag-call out, ayaw natin mag-settle through battle. Kasi sinasabi lang natin na, hindi, hayaan mo na yan. Okay lang yan, lilipas din yan. Yung term na lilipas din yan, hindi yun nawawala sa loob natin. Nandun pa rin yun. Hinayaan lang natin siya. Kumbaga, sinet aside mo lang yung galit mo. Tapos, pag tumagal yung panahon, tas naulit, pwede ka mag-snap. Magmumura ka na, masasaktan mo na siya sa words mo. So, hindi solution yung, hayaan mo na, okay lang, kaya ko naman. Hindi yun solution. So, para sa akin, yung beef battles are very essentials kasi dun yung realness natin. Dun yung way of expressing our truth. Kasi ayun yung totoo eh. You release everything without holding back. Therefore, it's easier to fix things. Meron kang, let's say, para sa akin, meron kang 50-50 chance na maging okay ulit yung relationship nyo. Rather than hinahayaan mo lang siya. Pag hinayaan mo kasi siya, pag kinikip mo siya, kakainin ka niya sa loob. Tapos, pag hindi mo kaya, pagka medyo relax ka or ganyan, makukwento mo sa iba. So, you're spreading negativity. Imbis na head-on, fini-face mo yung problem. Kasi may medium ka na nga eh. May medium ka to release, which is Crump. Pero kinikip mo nga siya kasi sinasabi mo na, pangit magkaroon ng beef kasi yung community natin is okay naman, malaki na yung community natin, masaya naman. Pero you're suppressing it eh. Mali siya. Kahit saan tayo magpunta, kahit sa ang industriya, kahit sa ang bansa, kahit sa ang Crump community sa bansa, merong beef, merong disagreements, nangyayari at nangyayari siya. Sa dance community lang natin, maraming nag-aaway dyan ng palihim. Di ba? Kukwento dito, alam mo si ganito, alam mo si ganyan. Alam mo si ganyan, ganyan. So, hindi na si settle. Kaya para sa akin, sobrang ganda ng community natin kasi somehow, we can express our truth. Kasi meron tayong medium. May Crump tayo. Kaya siguro ganito kalaki yung eksena. Ganito tayo karami. Kasi real siya. Bukod sa family base, merong realness sa Crump. May expression. So, yun. Express your truth through Crump. Dance it out, let it go, speak your mind, find a solution. Crump will always save you. Yun.